sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo katotohanan. Tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita hindi siya sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, ipapahayag ang mga bagay na darating. Pangalan niya kayo sapagkat sa akin nagmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay akin. Kaya po sinasabi ang sa akin nagmumula ang ipahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humiling. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating pagdiriwang sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, sa ating mga pagbasa ngayon, ilabagay pinapalahanan tayo na tayo ay may dala ng isang katotohanan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Katotohanan na ating bitbitin, dalhin at isabuhay araw-araw. Mga minamahal na kapatid, tunay itong ipinapala sa atin ngayon ng ating Panginoon upang lubos natin maunawaan ang ating paglalakbay, dala ang ating pananampalataya, dala ang ating pagmamahal, at dala ang ating pag-asa araw-araw. Mga minamahal na kapatid, sa unang pagbasa po natin na si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan at pinapansin siyang isang tagapagsalita na sa Diyos ay hindi nakikilala. Mga minamahal na kapatid, kaya nagsalita si Pablo tungkol sa katotohanan na ang sanlibutan ay gawa ng ating Panginoon. Ang Diyos ang gumawa ng sanlibutan at lahat nanuroon siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumahan sa mga templo na ginawa ng tao. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan ukol sa ating Panginoon, ukol sa ating sinasampalatayanan ngayon, na kung saan dala ang katotohanan ng Diyos ay buhay, ang Diyos ay nasa atin, ang Diyos ay makapangyarihan. Mga minamahal na kapatid, kaya nga po sa ating santutugunan, ang kadakilaan ng Diyos sa lupa at sa langit ay lubos. Nawa ito nakatakap at tinatalima sa ating mga puso. Kadakilaan ng Diyos sa lupa at sa langit ay lubos. Ibig sabihin ng minamahal na kapatid, totoo, nasa atin ang kanyang kadakilaan na ibinabahagi sa atin araw-araw. Kaya tumitingnan po natin ang kadakilaan ng Panginoon, ito'y kapangyarihan na ibinibigay, ibinubuhos
at pinagkakatiwala sa bawat isa sa atin. Ano pong ibig sabihin sa ating pang-araw-araw na buhay? Lubos sa lipo kanina, dapat taglay natin ang katotohanan na ito sa ating pamumuhay araw-araw. May pinanghahawakan tayong katotohanan na dapat tayo'y maging matatag at tayo ay maging malakas. Hindi ang kabaliktaran na tayo maging duwag at tayo ay maging mahina. Mga minamahal na kapatid, kung taglay natin ang buhay na ito, nakaloob ng Diyos sa atin, ito ang ating pagkatandaan. Ikaw ay malakas at ikaw ay matatag. Kaya mga minamahal na kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon si Jesus sa kanyang mga alagad, hindi niyo maunawaan ang mga ganito sa ngayon. Ngunit may papadala o darating na espiritu ng katotohanan. Mga minamahal na kapatid, mauunawaan lang natin ito kung tatay po natin ang espiritu ng katotohanan. Ang banal na espiritu ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay o ordinaryong buhay, mga minamahal na kapatid, minsan nangyayari po ito. Sinasabi sa atin, hindi natin lubos maunawaan ang buhay. Sa mga pangyayari, sa hamon, sa problema, bakit may ganito? Hindi natin lubos maunawaan ang mga ganitong pagkakataon o pangyayari sa buhay natin. Ngunit kung tayo sumasa atin at tinatanggap natin ang Espiritu ng Diyos, unti-unti natin itong mauunawaan kung bakit ito nangyayari at nasa ating buhay pang-araw-araw. Sabihin po natin ang problema, ang hamon o kahirapan o kasalatan ng buhay ay negatibo. Pero sinasabi sa atin, makapangyarihan, mapagbigay ang Panginoon. Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Kaya nga po tayo nagdarasal, kaya nga po tayo nagsisipa, para maunawaan natin bakit nangyayari ang mga ito. Oo, sa unang tingin mga minamahal na kapatid, negatibo. Ngunit ito palang mga hamon na ito, mga problema ito, o kasalatan ng ating pagkatao o sa ating pamumuhay, unti-unti tayong pinapaunawa sa totoong kahulugan ng buhay natin. Kaya sa bawat problema, sa bawat pagsubok, sa bawat kasalatan ng ating pamumuhay araw-araw, may binibigay na minsay ang Diyos upang maging totoo tayo at maging matatag tayo at malakas tayo sa pagbang ng buhay araw-araw. Mga minamahal na kapatid, sa buhay pananampalataya natin, ito ang katotohanan. May bumalagay sa ating Espiritu na magdadala sa atin upang maunawaan natin sa ganap na buhay na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, ang hamon at iniiwan sa atin ngayon ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Sa bawat paghambang natin, sa bawat pinutin natin, taglay natin ang katotohanan. Tanggapin natin, patuloyin natin sa ating mga sarili-sarili, o unawaan natin kung bakit tayo ganito araw-araw. At kung gano'n mga minamahal na kapatid, kung ito ang ating taglay, kasama ang proseso ng ating Panginoon, tunay nasa atin ang katotohanan. Pag tayo ay nasa katotohanan, walang pwedeng ikahiya, walang pwedeng itago, walang pwedeng ikahina dahil taglay na lubos ang nadakilaan ng Diyos na sumasa atin sa ating buhay pang-araw-araw. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa araw na ito, nawa mga minamahal na kapatid, ang Espiritu ng katotohanan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang tuluyan natin itong dalhin at sa buhay araw-araw. Lawakan natin ang ating kaisipan, buksan natin ang ating mga sarili, tunay na papasok sa atin at magtataglay natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang Espiritu para ipahayag ang katotohanan sa buhay natin araw-araw.